Alleluia, Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumadaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasamang ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Honas. Kung paano naging isang palatandaan si Honas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reynan ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at ahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay at pagninilay sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon, tunay po tayong tinitipon ng Diyos, tunay po tayong ginagabayan ng ating pong Hesus Nazareno. Tayo binibigyan niya na kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya, upang damin ito at yakapin natin, upang tayo magpatuloy sa ating buhay paglalakbay. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, medyo narinig po natin ang sinabi ni Jesus. Masamang lahing ito, itong lahing ito ay naghahanap ng tanda. Kung papakinggan po natin, medyo masakit na pakinggan ang sinabi ng ating Panginoon. Napakasamang lahing ito. Pero mga minamahal na kapatid, galing ito sa puso ng isang Diyos na nagmamahal. Isang pusong nasasaktan dahil hindi siya nakilala ng mga taong mahal niya. Hiniling ng mga tao noon na magpakita si Jesus ng isang tanda o palatandaan. Mahilig po tayo sa ganoon. Tayo po'y humihingi ng signs o palatandaan. Tila bagay isang himala, isang patunay na siya ay galing sa Diyos. Pero isipin natin, mga minamahal na kapatid, hindi pa ba sapat ang mga ginawa ng ating pong Hesus Nazareno? Kung titingnan po natin ang kanyang ginawa, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Pinatawad niya ang mga makasalanan. Pinalayas niya ang masamang spirito. Pinakain niya ang mga nagugutom at minsay pinuhay pa ang mga patay. Pero kahit ganon, marami pa rin ang hindi naniwala sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus, wala nang ibang tanda ang ibibigay, kundi ang tanda ni Honas. Ang mga taga Ninive, nang marinig nila si Honas, agad silang nagsisi.
Ang reyna naman ng timog, nung marinig niya ang karunungan ni Solomon, naglakbay siya ng malayo para makita at mapakinggan ito. Sa madaling sabi, mga minamahal na kapatid, nakinig sila, naniwala sila, at nagbago sila. Pero ang mga tao sa panahon ni Jesus, kahit ang anak ng Diyos mismo ang nasa harapan nila, hindi pa rin sila naniniwala. Si Jesus mismo ang ipinadala ng Diyos, hindi lang para magpahayag, kundi para ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, siya ang pinakadakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Totoo, natural sa tao ang humingi ng mga tanda, kahit naman po tayong lahat. Gamit natin ito sa araw-araw, tulad na po sa daan, sa trapiko, sa paaralan, sa trabaho, at marami pang iba ang mga tandang kinakailangan natin sa buhay natin. May mga tanda rin tayo sa pagmamahal, ang singsing sa kasal, ang yakap, ang ngiti, at simpleng pagdamay. Kahit sa pananampalataya, ganito rin. Kapag may problema tayo, mga minamahal na kapatid, madalas nating sabihin, Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung ito ba ay tama akong gagawin o ito ang aking desisyon sa buhay. O kaya, kung para sa akin ito, Lord, pakita mo sa akin. Mga minamahal na kapatid, walang masama sa paghingi ng gabay. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakabase sa mga tanda na nais natin matamo sa buhay natin o makita natin, kundi sa tiwala sa Diyos na nagbibigay ng tanda. Kung palagi nating hihintayin ang mga proof o patunay sa atin bago tayo maniwala, baka hindi tayo makarating sa tunay nating pananampalataya. Ang pananampalataya, mga minamahal na kapatid, ay hindi seeing is believing, kundi believing and seeing. Kapag bukas ang ating mga puso, makikita natin ang tanda ng Diyos kahit sa mga simpleng bagay. Ang ganda ng ating kalikasan, ng ating paligid, sa kabutihan ng mga tao, sa katahimikan ng panalangin. Kahit sa lahat, higit sa lahat, mga minamahal na kapatid, ang banal na Eukaristiya. Mga kapatid, lahat ng tanda na kailangan natin ay binigay na ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong Hesus Nazareno. Tandaan po natin, siyang buod ng lahat ng kabutihan ng Ama. Hindi lang siya sugo ng Diyos, siya mismo ang presensya ng Diyos sa ating lahat. Sa Kanya, ang tanda at ang tinutukoy na tanda ay iisa. Ang mensahero ay siya ring mensahe para sa ating lahat. Sa bawat salita niya, sa bawat paghipos sa atin, bawat sa pagpapatawad niya sa atin, lahat ay tanda ng pag-ibig ng Ama sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At kung minsan, humihingi pa rin tayo ng dagdag na himala o patunay bago tayo manampalataya. Baka ang totoo, mga minamahal na kapatid, hindi naman kulang ang Diyos sa pagpapakita sa atin. Tayo lang ang kulang sa pagkilala sa Kanya. Kaya, mga minamahal na kapatid, ano ang panyaya ni Jesus sa ating lahat? Malinaw ang Kanyang panyaya sa ngayon. Huwag na tayong maghintay pa ng mga bagong tanda. Tumugon tayo sa mga tandang ibinibigay niya sa atin. Tingnan natin ang ating buhay. Mga minamahal na kapatid, ilang beses na ba tayo iniligtas ng Diyos? Ilang dasal na ba ang sinagot niya sa atin? Ilang beses na rin niya tayong pinatawad sa ating mga ginawang kasalanan at binibigyan ng mga pagkakataon na magpalibagong buhay.
Tulad sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga taga Ninive ay nagsisi. Ang reyna ng timog naghanap ng karunungan. Tayo rin, mga minamahal na kapatid, sana matutong makinig, matutong magtiwala, at matutong magbago ng ating buhay. Mga kapatid, huwag nating tularan ang mga henerasyong humihiling ng tanda, pero hindi nakikita ang Diyos na nasa harapan na pala nila, sapagkat ang pinakadakilang tanda ay si Jesus, ang pong Jesus Nazareno mismo. Sa bawat misa ay narayan siya. Sa bawat salitang ating napapakinggan, narayan siya. Sa taalak at tinapay na ating tinatanggap, nandyan siya. At ang ating pagkakaisa bilang isang simbahan na naglalakbay, nandyan siya palagi. Sa bawat kabutihang ginagawa natin, sa bawat kapatawarang ibinibigay natin at tinatanggap natin, doon natin makikita si Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno. Kaya po, ito ang ating panalangin sa araw na ito. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata at puso upang makilala ka sa aming buhay, sapagkat ikaw mismo ang tanda na aking inahanap sa buhay araw-araw. Amen.